dimension, okay, the opening prayer or the collect gives a particular focus on the celebration itself, which actually is a continuous celebration. No? So it says, "Grant, Almighty God, that we may celebrate with heartfelt devotion these days of joy." So kining mga adlaw sa kalipay, which we keep in honor of the risen Lord, and that what we relive in remembrance, we may always... nakalimutan ko. Wait ha? Sorry kayo, nakalimutan ako. We may always... where are you? Okay. Ay, nawala man ang... we will always, I think, panalik na walang nag-loading ang ako ang something like that. Oh my goodness. Usahay kining ubang sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa labanhaw nga Ginoo aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. So, mo na siya, so that we will relive in remembrance, we may always live in our lives. Okay? Kung man yung gihapon mo, mahuman o loading akong breviary. But anyway, muna siya sorry kayo kay it's a technical glitch. At mo na lang ng himuong rason. Meaning to say, okay. Sige. Okay. So that we may always hold to in what we do. So the connection between the celebrations in remembrance, meaning to say, importante kayo ning pulong nga remembrance. Ha? This is one key word, important keyword karong Domingoha. Ang paglabas, pinaagi sa paghinumdum. That is memory, remembrance. And the remembrance that we are actually talking about is also the very celebration of the Eucharist. Okay? Ang pagsaulog nato sa Eucharistia, iba na ay paborito nato kayo na itawag nato o acclamation. We remember how you love us through your death, and still we celebrate for we are you are with us, Lord, and we believe that we will see you when you come again in your glory, Lord. We remember, we celebrate, we believe. Okay? Pero sa una, seminarista pa ko sa theology na ako'y gikan pa kong first year na itong fourth year. In charge ko kanunay sa program committee ba na mao kanunay mag-insi ng anak. Kaya di ako'y usa kahigayon na alumni homecoming na nasa atubangan ako si Aning Padre Arevalo, Catalino Arevalo, nga Jesuit niya. Isud kayo na siya pagkataon, no? Kung nahadlog dyan ko kay naabot sa atubangan. Unya, sa kalit lang, pag intro na ako sa program, ako itong gigamit ng kantaha. Naningon ko nga, kabalo ba mo nga, hiniusa kanunay kapahinumdum nato nga kita mga celebrates, kay mga pari man. Alam mo yung coming sa seminary. Dahil ako nang gikanta, ilabi na ka ng katapusan. Ngayon ko nga, we remember, we celebrate, would you believe? Ano? Ning agitin ko katawa si Padre Arevalo ko, success! Remembrance is to make present. Okay? This is always the argument na usahay ako sa runta, nakadaghan sa atong mga misa, sulod sa usa ka adlaw, nga dili lang sa usa ka lugar, kundi sa tibok kalibutan. No? Muni usa sa mga akusasyon nga naunsa man ang mga Katoliko nga kadaghan ko nila patya ang Ginoo. Ano
kadaghan gud patsyon. Na atong gihimo is do this in remembrance of me or in memory of me. Meaning to say, paglabas kung unsa iyang gihimo, kaya iyang gihimo once and for all. No? Unsa may once and for all? Usaha alang sa tanan. No? So muna siya usa sa mga nindot. Muna nga, every time we remember, we are always challenged. For example, from the mind to the heart. No, mao man gyud ni kanunay ang gitawag nato og dimensions. Sa atong paghinumdum, sa atong memory, ato ang ipakanaog sa kasing-kasing. Ug mao na nahinungdan unya sa atong pagsaulog. So, that's why what we relieve in remembrance, okay, we may always hold to in what we do. Okay? So, naa diha ang dimension sa maong gitawag og process. Muna atong tubag. Tubag na nato sa mga kalipay ug sa pagsaulog, sa pagpaganaw sa atong Ginoo. Okay. So, ang atong mga pagbasa. Okay, ang unang pagbasa gikan sa Acts